na sa Daliwawa Auto Supply. Makukuha sa Karangahan Boulevard, Tabaco City with telephone number 487-4029. While there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa. Owned and managed by Andy and Sylvia Moran Carrascal. Ling, kahit uugod-ugod na tayo, dapat active pa rin. Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na. Pero pag gusto, may paraan. Kaya pahid lang kami ng bahid ng pauliniment sa buong katawan. Siya talagang nagpapahid sa akin ng pau. Banding na namin yan 10 years na kaming nagpapahid ng pau. At kahit itong anak kong pulis, pau na rin ang gamit. Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pauliniment na may Sikamo Extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahimbing na tulog. Pahid ako ng PAW. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pauliniment is a must-have in every Filipino household. Because we want to offer more, your favorite t-shirt factory is now Oragon Shirt City. And we still deliver on time all the time. Opo, ang paboritong t-shirt factory kan Bicol Ngunyan, Oragon Shirt City na. Ang presyong mas barato, kalidad mas garantisado. Oragon Shirt City offers higher quality t-shirts, all forms, all colors, and all sizes. Oragon Shirt City for your event t-shirts, school, and office uniforms, and more. Oragon Shirt City, your one-stop personalized and corporate giveaways and souvenir shop. From mugs, ball pens, lanyards, umbrellas, and everything in between. For orders, visit Oragon Shirt City outlets in Legazpi, along Lapu-Lapu Street, Yashano Mall, Ninong's Hotel, and Bicol International Airport, Tabaco City, Kamalig, and Ginobatan ng Bay. Oragon Shirt City in Catanduanes Airport, RDC, and Virac Town Center Mall. Oragon Shirt City in Masbate, Zurbito, and Gaisano Capital. Oragon Shirt City, E-Mall Naga, and Oragon Shirt City, Sorsogon. You can send a direct message to Oragon Shirt City official Facebook page for more details. Oragon Shirt City, para sa mga Oragon na Bicolano. Osaka Subic International Incorporated. We sell all kinds of quality Japan surplus trucks and heavy equipment like dump truck, wing van, cargo truck, elf, canter, forward, cement mixer, tanker, trailer head, boom truck, backhoe loader, rolled roller, crane dozer, and many, many more. Get your dream truck from Osaka Subic International Incorporated. Guaranteed lowest prices, complete documents, and of the best quality. Low down payment, low reservation fee, and we accept either cash or bank financing. Get special freebies with our ongoing sale, such as free oil change, free aircon unit, free upholstery, free brand new battery, free jack and tools, free name transfer, and many, many more. Osaka Subic International Incorporated, branches located at Subic Bay Freeport Zone and Lubao, Pampanga. For more information on available units, you may contact us at cell phone number 0919-997-7999 or at 0917-779-9955. Visit our website at www.osakasubic.com or send us a message via our Facebook or YouTube accounts at Osaka Subic. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary. PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang saindang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, asin iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sinuyang namatean, dinara mong karahayan, kaito hastangunya, kung Joey idol ko yan, di matatawadan, dako nang napatunayan, padagusan patabang, kung Joey idol ko yan, ito International Airport, bagong tulay eskwelahan, livelihood training with Tesla. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo
Ilocos City's tindugon na radio station. One radio. One radio. One radio. One radio. One Radio, perming tindugon sa impormasyon, asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Serbisyong tunay, kasiyahang walang kapantay. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa urola, tamang desisyon, sa lambang diskusyon, dahil halong duda. Legal sana! Legal sana! Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal sana! Legal sana! Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Aniyo na naman po kami mga tugang. Sabado na naman ng udto na alas 11. So, nyo na naman po kami digdi kang sa kong ka-partner. Si, para po digdi sa programang Legal Sana. So, syempre po, sarong oras na naman kitang mag-uristoryahan. Sarong oras na naman kita na makakaukod ki mga panibagong mga impormasyon na makakatabang sa tuya. Who knows, sooner or later, maisipan ta po na magpaibang bansa. So, iyan ang topic tangon niya natin. Yes. So, siyempre po, ako po si Attorney Randy Blanza, kaiba sa kong kapartner. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. So, siyempre po, ini ang programang Legal Sana, digdi po sa 91.3 News FM, One Radio, tindugo na. Yeah. So, siyempre, pasalamatan ta. Siyempre, dahil tayo pwedeng paglingawan. Kasi po, padagos na tigtatao suportang sa tuyang programa na makapadagos kita na maka-inform sa tuyang mga paradangog. Kay Sir Jing Montelegre, kay Romy Volante, kay Osang Bores, asin, siyempre po ang kay Bata Permisi, Sir Luzon Loins Bornasal. So, Attorney Joyce, si Katon ngunyan si Mayor Alice Go, Yes, the most popular mayor now. Pero kapandok niya talaga si Sanchay. Garden. Ang trending ngunyan, yung mga memes ni Sanchay sa Meet Your Garden 2 na may eroplano ba? So, kanaghalik na si Dao Mingxi. Dako lang nagarapot. Paano daw ito nakahali? Paano daw nakaluwas sa Pilipinas? So, siguro po, kung curious ka mo kung paano magluwas sa Pilipinas, ini po ang i-discuss na syempre sa tamang proseso. Yes, mag-uso proseso ni Mayor Alice. Na naraman na sa naon, nakaluwas na sa Pilipinas. May tama pong proseso, nganing day kita bukudon kang batas. Nganing day kita ma-deport. Kasi nakahalik ka nga sa Pilipinas, paglapag mo duman, dinakop ka kang pulis, balik ka magirari sa Pilipinas, mapipreso ka pa. So, ang topic tangon niya na Attorney Joyce, Okay. So, mga pagluwas sa Pilipinas. Kaya so mga first time, mag-out of the country, magdangog po kamong maray. Nakaluwas ka na sa pinsan ko. Okay, ito may ako digdi. First time kong nagluwas sa Pilipinas, pasiring kami kay itong Hong Kong. May kaiba ako na offload. So, group tour yon, nasa around 40 kami, 40 kaming tao, may na-offload na saro. Pasain po ko ta ka mo. Hong Kong. Dahil siya tinugutan sa, hinarang siya sa immigration. So, syempre, nyao na kami duman, kung kaiba ko, duwa lang kami dahil na ako madiretso. Kaya lang, it was a group tour. Pasiring kami kayo sa Disneyland. Wow! Mga, haloy na. So, basta, pasiring kami kayo sa Disneyland, basta sa Hong Kong, sa Macau. May kaiba kami na hinarang talaga kang for some reason, dahil siya pinalusot sa immigration. Nataada po, sir. Ang rason kaya ito, igwa siyang whole departure order 20 years ago. As in, so sa iyang kaso, tapos na, na-dismiss, na gabos-gabos,
da ina-update sa whole departure order. So, sa listahan kang immigration, yaon pa siya sa whole departure order, but in reality, halina dapat yun na-cancel. It was long time ago. Kaya nga ni, ang naging lesson duman, sa masunod, kung halimbawa igwa kang previous na kaso, hilingon mo una, i-check mo una kung na-delist ka na, nahali ka na duman sa watchlist. Kasi talagang harangon ka sa immigration. Mapagalong po, makatakot naman, Oo, nakabook ka ng ticket, pati sa hotel mo, ready na. Tapos na-offload ka, dahil ka nakasakay sa eroplano. Oo, may balita nga sa immigration, tighanapan pan transcript of records. Tapos yearbook. Yearbook pa. Natakot ako duman. Kasi dahil pa kaming yearbook. So, iyan po siguro ang topic tangon yan sa mga gustong mag-travel outside the Philippines. Sa mga first timer man kasi pag puro permi ka naman halos aram mo ng proseso. Ako, I've been out of the country for 8 times. Wow. Medyo sanay na. Natawanan man kita kay privilege na magpara-travel outside the Philippines. So, ino talaga makatakot. Sa mga masunod, halos kabisado muna sa mga sa mga routine. Tapos, duro-diretso na lang, tapos, igwa naman kaya kung pag mga frequent flyer, igwa ka naman nagaro VIP treatment sa iyo. Dahil ka na mapila, diretso ka na sa lunch, tapos, may mga ma-assist pa sa iyo. Kaya medyo pero not everyone will be given that opportunity. Okay? So, maduman po kita, maduman ka sa ibang nasyon for whatever reason, matrabaho, mabakasyon, etc., may mga proseso po ang airport tapos ang sarap padigdi, iba-iba ang ugali kang mga immigration officer. Magpangaji muna. Baka maduman na nindo, di ka mo makapamili, may mga pila iyan. Tapos pag may bakante na doon, papaypayon ka na. Nataon nga sa imo is may istriktuhon dyan, may mabuot, may tatabangan ka, igwa kang may mga murusot. So, iyon na yan ang proseso, kanya-kanya kitang kaya dapat po bilang traveler kay puwantang maaraman ang proseso sa airport. So first, anong mga proseso ngayon pag maluwas ka sa Pilipinas? Okay, so ang inot po mong gigibuhon kay puhan mo po mag-accomplish na e-travel form na makukuha mo po online. Pwede mo po inigibuhon 72 hours bago po ang sa imong departure time. Makukuha mo ining form sa etravel.gov.ph. Pwede ka po mag-create po digding account, tapos i-add mo lang digdi sa trip mo. May fill upan po dyan sa etravel.gov.ph. Ipifill up po dyan sa pangaran, address mo, mapasain ka, hanggang doaring ka duman, anong purpose mo, anong nature kang travel mo, whether that is to attend conference o kung mabisita ka sa relatives, etc. Magayon po na fill upan na nindo ini bago ka mo magpa-airport. Yes, para di ka mo ma-stress. Di ka na ma-stress. Kasi po, pag nagduman ka na, diretso ka sa immigration, papabalikon ka kaini, hanapon sa imo. Kasi Attorney Joyce, pag natapos mo ini, tatawanan ka kaini QR code. Ma-produce ni QR code, itong ipapahiling mo sa immigration. So, QR code na ito. So, kung dahil kakaan, mabalik ka duman sa, may pila duman, sa airport mismo, igwa dyan ng mga computer, pwede ka duman mag-fill up. Ang problema, kung dakulong ka mo. Tapos pag nyaong ka na duman, rattled ka na kaan, makikipagsuusuan ka na, nagmamadali ka na kaan, baka mabayaan ka kang biyahe. So, the better is accomplish the e-travel form online. Yes. At least 72 hours bago po ang sa imong departure. Paka-accomplish mo ngayon, okay na, naluwas na QR code mo. Maduman ka na sa airport. Tapos, ang sunod kayan, ang sunod po kay ning proseso, kay puwan po nindo magbayad na travel tax. Minsan po, kasabay na ini kang pagbayad mo kang binuk mong ticket, pero i-double check man po giraray nindo. Takunda mabayad po kamo kaining mga nasa halagang 1,620 pesos per person. Usually that's 1,620. Pag OFW, medyo barato. Tapos, po ini, minsan, pag nagbubook, halimbawa, ako, usually pag nagpapabook, kasabay na ini na travel tax. Kaya pag abot ko duman, dahil naman ako nagbabayad. So, i-check na lang po nindo, usually, ining mga counter na ini, dakulon ini, nagkalat ini sa airport.
kada airline na subuking station duman nyaraon ining bayadan kang travel tax. Okay. So pangtulo pong proseso, of course, check-in. Make sure bago po ka maghali sa ron nindo nabitbit nindo ang sa indong passport. Den ang paglingawan. Den ang paglingawan. Present your passport kay iba po so travel tax receipt na binayad nindo upon check-in po nindo duman sa agent na mahampang po para i-check so documents na kaput po nindo. So kung ang country man na dudumanon mo nagre-require ki visa, make sure na dara mo man po so visa mo. Ako baga visa. Letter V ini. Letter V So ang check-in naman po, pwede ka mo mag-online check-in. So within 24 hours, ang ibang airline 48 hours before your expected travel, pwede na ka mo mag-online check-in. So siguro po medyo techy na ngunyan ang panahon so mga medyo matitibay sa computer. Madali man lang ini. Sige man sa nakain click. Opo. Kung di ka mo magpatabang po kamo sa mga Gen Z. Pag abot man nindo duman sa airline, pwede man ka mo mag-manual check-in duman. Kaya lang halabao ng pila. Halabao ng pila. So nailing po nindo sa mga balita baga sa news na halabao ng pila sa So mga diyan nag-online check-in. At saka kay po minsan magpila pag igwa kang baggage. Tama ka ma-check-in ka kang baggage. Ako kaya Attorney Joyce, light travel lang ako. Ang dara ko lang sarong bag. 7 kilos lang na. 7 kilos lang. Dahil nang check-in, diretso na ako kan pasiring sa immigration or sa So kaya so mga dakulo na bit-bit, ayan, ma-check-in ka mo kang baggage nindo. Amay-amayan po nindo sa airport. May time na halabaon talagang pila. May na-encounter ako kan inabot kami kima 2 oras sa pila. Dahil dakulon talaga siguro peak season ito or nagkataon so padumanan dakol talagang dakol kaming makasabay na pasahero. Okay. Mga po na proseso, magduman na po kamo sa immigration booths. Iyan ang tunay na challenge. Garo ka man sa naman may interview iyan ng immigration. So, ang mga usual na is like gano po kamo kahaloy ma-stay sa abroad. Na maanong gigibo timbangan mo, pwede na nindang stamp ang passport mo and you're good to go. Pag istampan ang passport nindo, magpasalamat na ka. Magangos na ka mo kihalawig. Hanggang dahil pakanting istampan ang passport nindo, dakulo na hapot. Halimbawa ngaya nagtatrabaho ka ngayon sa gobyerno, takong iyo, ang simbag mo iyo, hanapan ka kanki clearance, garo permit to travel. Ang mga government employees, authority to travel. Authority to travel. Pag dahi ka kaan palaugon yan. Dahi ka pati dyan makalusot, tas sa dayutan man sa nang agihan kan sa mga immigration booth. Dahi ka dyan makadulag-dulag nga, malumusot ka, tapos utod, ako nagwardya sa likod. Well, di ka man makalaog ta. I-check ang passport mo, wala man na stamp. Pag warang stamp ang passport mo, dahi ka man girari pa sa kayon sa eroplano. So, ini actually ang challenge pag maluwa sa, po sa ibang nasyon, ang paglulusot sa immigration. Yes. So, digdibagan, Attorney Joyce, na sa mga nabalitaan ta na tighanapan ki mga ITR, tighanapan ki transcript, digdi po ini nangyayari sa immigration. Yeah. So, ang rason man kaya kang immigration, gusto nindang masiguro na igwa kang capacity. As in, dae ka mahali sa Pilipinas kasi igwa kita ngunya na human trafficking. Rampant ang human trafficking sa bilog na nasyon na baka maduman ka pag abot mo duman, makahira ka man kasi nga dahil ka man napapadumanan, dahil ka man na visible means of livelihood, baka pag abot mo duman magmiyembro ka sa mga sindikato sa arukan. So kaya digdi pa sa naharangon ka na kang immigration. Yeah, they're just trying to protect you at the same time. Minsan may mga nababalitaan man kita na parang unreasonable naman na mga hapot, pero man sanan isolated. Ako so far, pabalik-balik naman ako sa immigration kasi walang unreasonable. Digdi sa Pilipinas, tas pag abot mo sa nasyon na dudumanan mo, may immigration man sinda. Ang pinaka-the best talagang naduman kong immigration, Singapore. Bakit po? Manduman ka,
maagi ka sa garo, puros computerized eh. Tapos, itao mo lang sa ano mo, kasi sa bagay, nag-online check-in naman ako sa inda, so arrival form, naka-online. Pag abot mo, pipicturean ka na lang, tapos, na-assist ka na. Dahing haraputan, dahing ano, kung masain ka, kasi nasimbag mo na duman sa arrival form. Tapos, nag-submit na duman kang mga documents na tigahagad ninda. Pag abot mo, maagi ka lang sa sarong lane, tapos ma-scan sa passport mo, pwede ka nang makaagi. Tig-check na lang ninda so answer mo kung valid naman. Tapos pipicturean ka na lang, smile. Tapos the best talaga sa Singapore, no wonder number 1 ang Singapore sa gabos bagang ano, sa airport, sa gabos na airport. Kasi alimbawa paglaog ko doon, so pauli na ako digde sa Pilipinas. Dalang na mga interview, dalang na mga ano, tapos iyan na digdibag nga tigpapahurubo pang sapatos, ano. Dumanda eh. Maagi ka sa x-ray, tapos na-check ng bilog mong lawas, tapos ang bagahe mo, ilalag mo lang duman sa sarong boat, tayo na, tataunan ka na sa ng resibo na na-receive na sa bagahe mo, tapos pwede ka na maglakaw-lakaw. Wow, grabe ang convenience. It only takes around tig-orasan ko, less than 5 minutes, tapos ako sa check-in. Nice. Daing pila. So, kaya sabi ko, dakulun pa talagang needs to be improved ang Pilipinas. May time di inabot ako sa immigration, matulong oras. Oh my goodness. Grabe, dapat pala mga 6 hours ka before your flight. Yaw na duman. So, nakalusot ka na nga sa immigration. Yay! Ano nang masunod tabi? Tapos na gadgets or metal items na yaon po sa imong lawas, iluluwas mo ang sa imong laptop hali sa bag, ilalag mo sa tray, tapos i-x-ray na ito. Pag may mga threat sa national security, pati yan na sapatos mo, papahubaon yan sa imo. Pati yan na wallet mo, ipapalagyan sa tray, i-x-ray, lalo na kung may mga coins. Tapos, igwa pa yan na kakapkapan ka pa. Kakapkapan. Sa Singapore do ko sa Pilipinas na, only in the Philippines. Igwa man sa iba man, sa Malaysia, sa Sri Lanka, sa Hong Kong, igwa man na arog na ano. So, sobrang high-tech lang talaga ng Singapore. Siguro, isindang number 1 sa innovation. So, mga pirang oras daw ngayon dapat magduman sa airport? Given the process na diniscuss ta, at least 2 hours dapat yaon ka na sa airport. Pero kung peak season, laarog kang Christmas, takulo nag-uuruli. So, mga 4 hours dapat yaon ka na sa airport. Tahalawigon talaga kan ang pila, lalo na sa naiya. Ako po, puro perme ako, 4 na oras. So, minsan, nakaka-check-in nga ako mga after 30 minutes, 40 minutes, duman lang ako nagpurpahingalo, sa laog na. Kasi pag 2 oras, nag-abot ka duman, nahiling mo halabaon sa pila, hihinangon ka kimalipot, na baka dahi ka makaabot sa oras. So, anong mga dapat darahon pag malarga ka po, mapaibang nasyon? Pag abroad ka, kay puhan mong darahon ining mga importanteng mga items. Of course, inot ang sa imong passport. Pwede, kung wala kang passport, mag-apply na po kamo sa DFA. Through online appointment lang sinda naga-ako. Online lang yun. Unless yung PWD, senior and pwede ka mong mag-ano duman, kumbaga, daing online appointment. Yes, pwede mag-walk-in. Igwa na special lane. Pangduwa po, visa. Ang requirement po sa visa varies depending on the country na pupuntahan mo. I-check po nindo kung duduman digdi sa mga Southeast Asian country, ngaya Vietnam, Malaysia, Thailand, Brunei, dahil man dyan kay pon ki visa. Japan, dahil man kay pon ki visa for a number of days. Pero pag nag-exceed ka ng digdi, kay pon mo na ki visa. Tapos, pero US, Canada, Europe, mostly, requirement na po dyan ang visa. And Korea. Ako, may application ako ngayon for visa sa Spain. Wow! Dahil pa nag-upload so Spanish Embassy. Ano bang requirements para makapunta sa Spain sa visa? Inda, ang aram ko dapat ang apelyido mo tunog Espanyol. Sana ma-approve dahil pa dahil pang update. Gusto ko man hopefully makalibot-libot man sa Europe. Nice. Magayon ang Europe.
Kasi sa Europe kaya, pag grant kang visa sa sarong national, Spain, pwede ka na mag-cross country, magduman ka sa France, sa Italy, sa... pwede na. Magduman ka sa Switzerland. Ako, maduman ako sa Vienna. Nice. Maka akong sausage. Sana sa airport. Okay. So, pantulo po na sa imong return flight ticket. Usually, pag wala kitang digital copy, okay na din yon. Pero mas maray manggirarin, mag-print ka pong copy kang return flight mo. Hanapon po yan sa imo. Nuarin ka nga mauli. Kailan ka ba nga ang balik mo nga? Ganito, 1 week lang ako. Ipipresent, tigahagad po yan. Sa experience ko, yan nahagad. Siguro kasi organization kami. Oo, tsaka maganda yung background mo kasi, sir. Most likely talagang babalik ang Pinas. Kasi ano man ang purpose ko magparahali nga sa ibang bansa. So, pero po, pag may mga question kasing sinda na baka dahil na ngayon magbalik, kahanapan ka po talaga. Pag dahil mo present ang return flight ticket, pwede ka dyan i-offload. Nata ngaya dahil mo aram kung noaring ka mabalik, dahil man pwedeng indefinite ang stay mo sa ibang bansa. So, that is one of the requirement na pwedeng hanapon sa indukang immigration. Yes. And another important item na pwede din hanapon sa immigration, iyo po yung company ID. Kaya ang immigration officers minsan tigahapot mo kung may company ID ka as proof na mabalik ka sa Pilipinas. May nawalat kang trabaho. Yes, na di ka man mahanap na trabaho sa ibang bansa. Kaya saro pa nga yan sa minsan may naaraman akong tigagalan ki Certificate of Employment. Na talagang employed ka tapos pati su salary. Pati sa salary and even the ITR just to prove na igwa kang financial capacity, lalo na kung ang purpose mo is leisure or vacation. Mabakasyon ka ngaya, anong proof mo na may capacity kang baka pag abot duman, dahil ka na umuli, mag-TNT, duman ka na maghanap kitrabaho. So, problema ka pa kang Pilipinas. So, kaya po yan tigahagad na company ID. Yes. And another important thing that you should remember is your hotel booking. Especially kung tourist ka lang, if you're traveling in another country, make sure po na igwa po ka mong makakaturugan duman sa dumanan nindo. Hindi ka magkaturog sa erarong Then hindi paglag duman na undetermined. Di ka mukan padumanon. Di ka mukan tugutan na magali sa Pilipinas. Dapat secured na sududumanan nindo. Kung harong man yan kang relatives, ilalag po nindo yan. Tapos address and contact number duman sa abroad kung saan pwede ka mong apudan or hanapon. Kuahon man nindo po kuahon nindo sa contact number ninda para pwede mo sinda ma-reach out upon your arrival doon sa bansa na dudumanon po nindo. Lalo na kung dahil ka talaga kamidbid sa ibang bansa, makakatabang sa imo ang immigration. True. Igwa pa pong ibang mga bagay na kaipuhan po nindong i-prepare to make sure na in case hanapon kang immigration officer, mas maray na pong dara po nindo ini. Inot po ang affidavit of support and guarantee. Usually sa mga estudyante ni tigahanap. Halimbawa nga sa mga estudyante nag-compete sa mga international competition or sa mga unemployed ngayong day pa man na source kang trabaho, haputon ka, sisay nga ang nagastos kang travel mo. Dahil ka man yung trabaho, estudyante ka pa sana. So, hahanapon po ining affidavit of support and guarantee. Na igwang nagsuporta sa imo, igwang nag-ano sa imo. May nag-sponsor. May nag-sponsor kang sa imong trip. And pangduwa po, DSWD clearance. In case po may kairiba po kamong menor de edad na aki, make sure po na igwa po kamo kaining DSWD clearance. Tignan na tayo ang pain. Nangyari sa muya. Ano nangyari? Actually, baka man ni foreign travel, ali kami sa Davao, pasiring kami sa Cebu. Ma-strictuhon duman ang sa counter duman sa sa Davao. Ang naka-check-in na gabos, pag abot mi na duman sa palaog na baga sa airline, so duman na sa sa boarding gate. Kaiba mi kay to sa pamangkin ko, 16 years old, akin ni hermano. Hinanapan kaming DSW. Yaon so ama. Wara. Kaiba kaming mga tiya tapos si ma.
So dahil man sumagurang niya, tigagadan kaming DSWD clearance. Paano yun? Ang masaklap ka ito, nainot na ako sa aeroplano kasi baga, nag-agi ako sa special lane. Di nagpa-wheelchair ako pasiring sa aeroplano. Nawalat nawalat sa Hermana, duman sa boarding gate. Dayti palaog. Dayti palaog, tigagadan ki DSWD clearance. Parang nga, din inapodan so arogan. Tapos, tinabangan man kang DSWD duman na, nyako, kung dayto day pasabay sa mababa ako. Oo. Dahil man ako doon masabay. Di nag-lawyer mode ka kuta duman. Kuta. Oo. Nyako, maray nga, sindo sa pinakalas na, tigahiling-hiling ko sa nagralaogan na sa mga pasahero. Nyako, dahil paso apat. Di kurab na. Pero dahil man, tang plano ko talaga kay ito, nyako, di ako matugot na magsara so pintuan kang eroplano na di so kaiba kong apat. Mababa talaga ako. Pag pinabayanin da ako duman, alam mo ang winalat ako duman sa ground. Ay, sus, million peso damage case. Yes. Paano sakay ulit yung 16-year-old? Dahil man, tinugutan na inassist kang DSWD sa Davao. Tapos, nakulao naman sa pamangkin ko. Strictuhon man lang. Kaya pag-abot mi sa Cebu, so from Cebu to Daraga, na kami, sabi dahil mga kay Puan ang digdi. Sa Davao man sa pala. So, okay, sa Davao lang naman. Paano kaya kung mapamanila kami kang pamangkin ko, kay Puan na pala ang DSWD? Magpasiguro ka na. Okay, magpasiguro na ako. Magpasiguro ka na kay DSWD clearance. Kasi personal experience mo yan. Yes, so pasiguro na lang. And pantulo po, kay puhan mo pong photocopy or digital copy kan sa imong passport, buda visa, in case na mawara mo po ining document para madali po ang pagkuaki replacement copy. Screenshot lang nindo. So passport and visa, picturean, allowed naman yan. Tigtatanggap yan sa immigration. And another thing, dapat po igwana po kamong travel itinerary para naman masulit nyo ang inyong travel doon sa pupuntahan nyo, warang bakanting oras, dakul kamong madumanan. Ako na-experience ko na ini na kung sabi ko 5 days ako sa Arog Kaining Nasyon, pwede nga sir malaman kung anong gagawin mo doon. Tinao ko na lang si itinerary. So dahil nang hapot na day 1, day 2, so ma-schedule kang engagement ko duman. So dahil nang masyadong kuskus balungos, inistampan tulos. So chine-check din ng immigration officer kung anong mga gigibuhon mo during your stay. And another is, kay puhan po nindong address and contact number kang Philippine Embassy sa destination country mo. Kung madumang ka sa Spain, aramon mo kung saan ang Philippine Embassy sa Spain, bud ang contact number duman. Iyan ang madudulukan mo kung magka-problema. Iyan ang iyan ang magiging kasurog. Iyan magiging kasurog mo just in case magkaigaw ka kay problema diyan sa dudumanan mong nasyon. So, ini baga to ni Juice sa immigration niya on talaga digdan challenge. Yeah. Dakulon diyan ang nagirebe, Oh my goodness. Diyan ang sabi challenge na pag nalusutan mo yan, makahangos ka na kihalawig. So, may mga tigahapot sindi diyan sa mga immigration officer. Ini soon yung mga tigahapot, ika na lang ba? Okay, ini yung mga usual na questions sa immigration, mga immigration officer. Syempre, masain ka. Where are you going, sir, ma'am? Mapaluwas po sa Pilipinas. Dahil nga magpiloso po. Yung return ticket mo para maipalimhuni, proof, babalik lang naman ako dito. Anong gigibuhon mo duman? Sisay ang kairiba mo. Ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Kasi minsan may advantage ang trabaho, ang occupation mo pag maluwas kang country. Lalo na kung magayon ang trabaho mo dito sa Pilipinas, talaga ngayon mabakasyon man sa nainin. Yes. Tapos sisay ang nagbayad kan sa imong trip, kang sa imong plane ticket, hotel accommodation. Kung bako man ka nagbayad, baka hagadan kang affidavit of support and guarantee. Na ini ang minsan advantage man na pag naghampang ka sa immigration, nakapustura ka man. Dahil ka man magdyan, sugaro ka ngaya
day ka nang ikakan. Sabi kang mga gurang, musingo. Ma-abroad ini duman mangilimos. Yeah. So dapat presentable man pag nagampang ka mo sa immigration. Parang may milyon na pera sa bank account ang aura dapat. Kasi daiman. So dapat confident ka magsimbag, consistent, tapos totoo sana. Yes. Dipisilon mag-utik sa immigration tapag nadakop ka, may duda sinda, hindi ka kan palusoton. Ano? So, ining offloading na ini, puro permita bagay na Attorney Joyce nadadamog. Ano na offload ngaya? Ano man ngaya ini? Ang true definition kang offloading, ini po suak na paghali kang passenger na nakaboard na sa aircraft. Nakasakay na sa eroplano. Pinababa. Very rare na nangyayari. Ang uploading sa Pilipinas, sa immigration pa lang, dahil na nakakadiretso. Yun ang meaning kang general understanding kang offloading digdi sa Pinas. Dahil ka napalusoton kang immigration. Kaya na sinamabukod sa imo sa eroplano. So, ano ba pwede, Sir Gibuhon, to make sure na dai ma-offload ang sarong turista sa immigration? Iyon po yan. Iyan ang pinakamakulog na parte sa sarong traveler, ang ma-offload. Kasi grabe na bagang ginastos mo, grabe ng kapagalan mo, dahil ka makakalarga. Yeah, so, gosh. Tapos, sabi nga, ang ano digdi, urual daw po, igwang na-offload. Yeah. So, dahil nakita sana, dahil kita doon masabay sa listahan kang mga na-offload. Sana wag naman. So, nganing po dahil kita ma-offload, pasiguro kita sa mga dokumento. Siguro doon, daratang passport. As in, ang passport dapat, dahil pa-expired. So, kung ang passport mo, ma-expired na 6 months prior, expired na yan. Dahil ka na tutugutan magluwas. So, limbawa ngaya, ang expiration mo, December 2024, dapat ngunyan, na-renew mo na yan. Kasi kung i-present mo ngunyan, dahil i-offload ka talaga. Dahil nang tatanggapon, so, passport that will expire within the next 6 months. Yes. Tapos, at saka, ang yaon sa 2012 memorandum, ang mga primary documents na tigre-require kang mga immigration officers talaga, iyo po ang passport, visa, kung applicable lang, at saka yung return ticket mo. Iyan ang numero 1. Iyan na tulong yan na pag medyo on the face value or halimbawa na lalo na kung mga group tour, mga mga company tour, madali on. Madali on ang digdi. Basta niya nining tulo. Kaya beware kasi sabi daw sa statistics, mga around 40 people ang na-offload sa NAIA Terminal 1 pa lang. Tapos 3 out of this 50, usually may mga legitimate reasons man sila to go abroad. Despite that, na-offload pa din. Ito nga ni, so kaiba ko kay ito. Ang reason mi naman is legitimate naman 'yon. Company company Garo Travel. Kaya lang 'yun lang ang naano sa iya. So may mga valid reason man talaga na kung legitimate ang reason pagluwas sa Pilipinas, pero nagdududa kaya ang immigration. Anday mo yan ma-question kasi nasa authority ninda yan. So, minsan, naghahagad ki ID, lalo na sa mga baby face baga. Ma-travel. May mga tao baga ngunyan na, akiuno ng pagiling mo, pero 40 anyos na pala. Agad ang kaki-ID na makasiguro sa immigration na bako ka minor de edad. Yeah. So, mag-ready ka pong company ID mo kung igwa ka pong trabaho. Tapos, halimbawa, may duda sa imong financial capability to travel, may mga hahagado na additional. Like, banking statements. Pwedeng hagadan ka bank statement. Pwede kang hagadan ka certificate of employment. Kung sabi mo negosyante ka, hagadan ka business permit, mayor's permit. Minsan, tig-check din po ang educational attainment. Ano bang tinapusan mo? Ang iba kaan, pag nagtaram ka na araw kaning kumpanya nindo, tig-search kaan sa Google. Ako na-search na ako. Sinearch sa pangaran ko, Randy uminaperda ko lang. So ay mabalik ini. Ay ngaya, ano ngaya ini. So pag claim ko halimbawa niya ako presidente ako kang araw kaning organization. I-search ni this organization. Pag nahiling ninda, okay, go.
Garo may na-experience kong araw ka na instance. Chine-check pala talaga nila. Oo. Na check ninda sa declaration mo na ako ngaya, lalo na kung officer ngaya ako kang araw kan kumpanya, research kan so website kang company. Pag naling sa pangaran mo, okay. So, iyan po. Kaya din agad mag-utik. Yeah, malad ako pansa na. Oo, kita baga sir, madali na kita mag-sense ng mga utikon. But more pang mga immigration officers or wala daw na sindakaan kigibo. Pag tinara mo ngayang ako ni General MacArthur. Sinerch si MacArthur niya na sa Wikipedia. Dahil mangyang aki ini araw kayo. O, di na-offload ka lugod. Ano? Aram na ninda iyan. So, in a nutshell, ang mga tawong usually na offload, iyon is mga tourist na warang steady source of income. Tapos warang benefactor. Kung arog po ka ng sitwasyon nindo, kay po nindo talaga magpasiguro kay document kasi most likely talaga ma-offload kayo. Oo, ining ang pinaka basis talaga kang pag-offload so capacity to travel. Yeah. Pag may duda sa imo ang immigration, pwede ka talagang i-offload. Kay po ining pag dyan mo Attorney Joyce, pahirilin mo na. Dae. Halatan mong hagadon. Kasi, tama na ito, kang halimbawa ang passport, visa, return ticket, minsan satisfied na sinda dyan, dahil naman ang mahapot. So, makakalusot ka na dyan. So, no need na i-present i-present mo lang kung sakaling hagadon. So, ining about sa reservation, kay puwan ba talaga magpa-reserve kay hotel, Attorney Joyce? Yes, kay po hindi na magpa-reserve na hotel kasi sabi mo nga po sir kanina kung dai ka po naman na booking, most likely madi-deny ang sa imong access pag abot mo sa immigration. So the best is to always mag-book ka ng accommodation first bago ka mag-set ki travel date. And iyan, tigpapahiling yan minsan tigahagad tigko ko ang address kang hotel. So, pero halimbawa nga Attorney Joyce, may barkada baga nga ako sa halimbawa nga duman sa Thailand. Inibitaran ako nga pa digdi na nga ako nang yung masagot mo ki So, duman ako ma-star sa Inda. So, ngunyan, anong gigibuhong ko? Anong gigibuhong ko kaini? So, kasi may nag-invite man sana sa kuya. Anong dapat kong i-present or ipasiguro? Okay, kay puhan mo pong invitation letter hali po sa imong amigo. Okay, na nag-invite sa mo na magstay duman. If you could produce one. Pero, ang immigration officer, di man pirmi naghahapot ka ini. So, pasiguro lang pirmi kang mga invitation. Pag sa baga sa, like, sa US, na experience ko, tig-invite ako mag-attend ki wedding. So, ipapadara dapat dito sa invitation kang wedding. Ipapahiling mo ito sa immigration. Minsan, tihagad talaga iyan. Although not mandatory, but they may ask it. Pasiguro sa pasiguro lang kita kasi baka hagadon. Yes. Araw kay to kang deogari ako nalawas mag-apply kang US visa. May kaiba ko kay itong kamidbid ko sa US, CPA man siya sa US, tig-invite niya ako mag-attend kang sugaro international conference. So, ipahiling mo sa nang ipadiining invitation letter hali sa US pick pa international. Pag pinahiling mo ngayon sa immigration, okay na yan. Yes. Na ini ang purpose mo kung madigdi ka sa and that is also needed kung ma-apply ka kay visa. Other than that, another term when the immigration officers are asking for your invitation letter, pwede mo din i-produce yung affidavit of support or guarantee. And i-present mo ito, tamas makusog kaya ang ang effect compared to ordinary letters. Notarize ini. Tapos, may nagko-commit kung lalo na kung ang masagot kang ang masagot kang huya na travel mo, subarkada mo. So, mas magayon nang may commitment sa barkada mo na siya talaga ang masagot kang travel mo. Pero ang dapat daraw na kwarta, Attorney Joyce. Okay. So, ang kwarta kung dadarahon mo depends on the country that you will be visiting in. Magdara ki cash na sobrang 50,000 pesos. I-declare mo na yan sa customs. So, pwede ka lang magdara ki cash, less than 50,000. So, Philippine currency. Otherwise,
smuggling po yan. Oo. Pwede kang dakupon kang kang customs kasi ang kwartata pag dinarata yan sa ibang nasyon, goods na yan. Yes. Or you can just bring your ATM or credit cards para wala ka ng bit-bit na cash. At saka ang mga ibang credit cards kasi, pag meron ka nitong certain credit card, madali kang makakuha ng visa. Like sa BDO, so mga Mastercard, mga ano yan? Mga diamond cards or black card, whatever. Nakakadagdag yan sa proof kang sa imong financial capacity pag dakol kang credit card. Yeah. Although ako may bad experience ako sa credit card. Why? Minahak ba? Masiraman magparaswipe. sa ibang nasyon, actually duman sa Disneyland. Gayon na magparaswipe, swipe. Pag uli ko din, umabot sa bill, tapos. Totoo. So far, ako personal, pag nagta-travel ako, cash na lang. Dollars. Tipa-convert ko muna siya sa dollars. Tapos, dollars ang dadarahon ko sa sa ibang bansa. Duman na lang ako mapa-convert. Siguro, ma-convert na lang ako dito so pamasayang sa Grab, sa taxi. So, pang lang. Kasi, sa ibang bansa, minsan mas halangkaw ang exchange rate ng dollar duman. Mas masalangkaw sa value kang dollars. So usually you can bring $400 for a 4-day trip. $500 kung 1 week ang sa imong travel. That would be enough for countries like Singapore, Hong Kong, Malaysia. Pero sa cheaper countries like Cambodia or Thailand, pwede kang mag-allot na $50 a day para ma-enjoy mo ang sa imong travel. So, pero bang nasa $200? $200 a day? Hindi. Na yan kasi pag nagpapaibang bansa man kami, libre nagagawin yan ang transpo, accommodation. Garo mo lang yan, pocket money. So $200, that's around 10,000. Mga 10 to 12,000. Okay na yan sa ako. Huwag man ako magastos sa Tapos makapicture-picture lamang. Basta makapapicture lamang doon. Pero ang problema, dahil man akong hilig magpicture. Gusto ko lang bagang enjoy ang place. Yung sceneries. Ang makairiba ko, mga mahilig magpicture. Kaya po, kung mahiling yun ang mga picture ko, di makwenta ang mga picture ko. Tigtatag na lang ako. At least lamang may edit na picture. Di lamang maistoryahan. Tanakadumang ka na. So, saan maano na pala, alas 12 na tulos, madali on. Okay. Ma-jump na kita digdi fresh graduate tapos gusto fresh graduate day pang trabaho, Attorney Joyce. Tinawanan kang magurang, Noy, congratulations nga, ang graduation gift ko sa imo, mag-travel kang sa ibang bansa. Wow, sana all. Anong kay phone mong gibuhon? So, kay puhan mo duman po sa ang relationship mo kay itong masuporta sa imo, dapat within 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ano ba ini, sir, na 4th civil degree? Hanggang ini second, hanggang first cousin. First cousin, okay. Ama, ina, tiyo, hanggang first cousin. Okay. So mga duman kita, Attorney Joyce, may mga boyfriend na afam. Ay, ayan. So, afam ngaya, go here in my place. Yeah. Pamasahe. So, my trip is sponsored by my foreign boyfriend or girlfriend. Or friend. Hindi pa confirmed. MU pa lang. MU pa lang. Pinadaran ka kay kwarta. Bakala na nga ticket dyan, pag abot mo nga digdi, ako nang bahala sa iyo. Yeah. Ano nga nang dapat gibon, Attorney Joyce? Sitwasyon, iba pong memorandum for travelers na walang financial capacity pero escorted or accompanied by a foreigner. Kaipuhan po nindang mag-undergo pa key secondary inspection. So, there is a qualifier for those without financial capacity.
kay puhan nindo mag-present ki company ID, ITR, Certificate of Employment or Business registration. Other than that, medyo mahirap kasi mag-travel kung kasama mo lang is a fam, tapos magka-chat lang kayo, nagkakilala. Baka mo nagkamit-bidan sa personal. Kaya po, kung halimbawa ngayon, mapatunayan na fully sponsored kang AFAM ang trip mo, pwede ka kan i-offload. Yes. Kasi iyan, ang chances are, mabibiktima ka kang human trafficking. Kasi ang mga immigration officers, hindi sila naniniwala sa online dating. Dapat strong ang bond ninyo ng AFAM ninyo bago ka mag-travel abroad. Like, dapat siguro mag-propose na may fiancé kasing visa ngayon eh. Tapos, kumbaga may mga document ka nang isasubmit na pag-abot mo duman, maduman ka ta, mapakasal na ka mo. Yes. Pero difícil, ini ang sa pinaka-stricto. Kasi ini mismo, ining human trafficking cases ng dakulo na nangyayari dahil ka ini. Basta po, kung online lang kamo naghilingan, nagkamit-bida, never kamo nag-meet in person, huwag kayong masyado mag-expect na makakalusot kayo sa immigration. Ang better alternative kan, sinda ang padigdiyon mo. Yes! Pasiguro, i-video mo sa pagsabat sa, i-video mo sa ba gayan? Viral ba gayan sa social media? Isa na naman ngayon, kababayan. Iyan ang safest way po, sa may mga ka-chat, may mga sindang padigdiw nindo. Kasi, stricto dyan ang satuyang immigration laws. Maray, kung halimbawa, igwa ka man na capacity, so, pwedeng ma-justify mo na kaya ka maduman for a visit, visit sa So, paano nga kung halimbawa, mas lalo na kung maduman ka, makikipag-eyeball. Boyfriend, especially first time ka mo magilingan, makipag-eyeball, mas lalong mahigpit dyan ang immigration. Kaya, day mag-asa na makakalusot, day magkulog ang buot. Kasi, pinoprotektahan lang po kang satuyang immigration laws ang welfare kang satuyang mga who are by experience and by records are has been victim kaining mga human trafficking, mga international human trafficker. So kung may bitbit ka, Attorney Joyce, anong dapat gibuhon mo? May mga dakulong kang Okay, so may mga options ka naman when you book your airline ticket. Pwede kang warang check-in baggage. Pwedeng hand carry lang. Pag hand carry, 7 kilograms lang libre dapat. Libre yan, di na bayad. Pero dapat sa ritsubag mo kasya duman sa cabin. Pag sumobra ka duman, kaipuhan mo na magbayad. Pag nag-check-in ka, mabayad ka na kaya. Mas mahal ang bayad kang last minute check-in na baggage. Kaya dapat beforehand pa lang, kung sailing mo more than 20 kilos ang dadaron mo, mag-book ka ng with baggage. Pasiguro ka na. May mahal man po talaga ang alimbawa nag 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, depende kung anong kilos ang i-avail mo sa check-in baggage. May mga price range man 'yan. Kaya mag-prepare na ka mo before travel. Pag on the spot na araman na 20 kilos ang dara mo, mas mahal ang babayadan mo. Sa kuya kaya frequent flyer ako. May libre akong automatic 20 kilos. Pero hindi ka naman nagagamit ng baggage mo. Di ko man nako-consume na 20. Actually 30 kilos na pala ako sa local airlines. Wow. Iyon man ang advantage kung sige mo sa nang layo. Yes. So, anong dapat suuluton, Attorney Joyce, pag maperoplano? Depende po yan sa country na dumanon mo. Kung maduman ka sa Canada, malipot-lipot duman. Kaya puhan mo magpatong-patong na outfit. Diba? Teka man maglog sa airport na nakatupid. Teka kan pala ugon. Pwedeng magchinilas iyo, pwede. Yes. Pwedeng mag-short, pwede. Kung saan ka komportable. Basta, pasiguro lang sa weather na dumanon mo. So pag duman may kayo sa Hong Kong, day ko na araman na maliputan palang duman. Di ako nakadarang jacket. Nag-shopping ka last minute. So pag abot baga duman, yung inotong binaka. So dito kasabay sa budget. So dapat aramon ta kung masain kita, tanganing man po, tugma man ang satuyang babaduon. Okay, may nag-message po sa akin. Sabi, i-mention ko daw na daida magtanggap kipasuyo na bantayan ang luggage kang kapwa traveler, buda ang mga hand carry ta
minsan tigusok-sukan da po iyan ki illegal drugs. Oo. So, then nanggad tapos ang inimpake po nindo, then nanggad kang magtugot na bukasan yan na basta-basta. Yes. Na pwede ngayong pabukasan kang dapat secure mo ang paligid tabaka. Iyan mas mga laglag bala. So mga kung ano-ano. Kaya ang iba baga tigi-clear up ang ang luggage ninda. Nganing day talaga malaganan, sabi nga masalisihan. Dakula da kayang nangyayaring arog kaining nabibiktimang mga inosente. Oo. So, halimbawa, pwede ngayong pakapot mo na kang luggage ko. Dahil nanggad po. Tanya na dyan sa fingerprints mo. Pag may drugs yan, pag inimbestigaran yan, so fingerprints mo niya duman. Yes. So, ingat-ingat din po pag nasa airport. Saka dahil magtiwala sa mga day kamidbid. Totoo. Sa airport. Do not leave your baggage unattended. Dahil makipaghuron sa mga dainindo kamidbid, lalo ng first time nindong nahiling, very friendly na sa Indo. Delikado po 'yan. Yes. Di bali ng mataraman na snub. Basta safe. Yeah. So inabot na kita Attorney Joyce alas 12 tulot makaskason. Yeah. So siguro po hopefully nakatabang ang samuyang programa po sa pagtaom ng mga giya or guidelines para po sa mga nagnanais or nagpaplano na magluwas sa ibang nasyon. So, siguro po, enjoy yun po ang mag-travel. Magastos nga lang. Yeah. Kung gusto niyo mag-travel na habunin na magastos, mag-apply ka ng konduktor. Para mag-flight attendant. Ayan. So, magastos siya, pero enjoy yun po. Pag nadumanin doon ang ibang bansa, your horizon will be widened. Yes. Pati yung mindset mo magbabago. Oo. Dakulo na, it is an incredible experience pag nagdudumang ka sa ibang nasyon, knowing their culture, their language, enjoy yun po. So, ako personally, I would recommend at least once in your lifetime, mag-travel kita abroad. Yes. Barato naman mo yun sana. May mga promo naman mo yan. May piso sale sa Cebu Pacific. Okay po. So, siguro po, inabot kita kay oras kay pamamaaram. So, hanggang sa masunod pong Sabado, digdi sa programang Legal Sana. Ako po si Attorney Randy Blanza. Basalyote na nagandang hugman ngunyan. Hello po, Tita Lo. And again, Maray na uto po sa Indogabos. Happy lunchtime. Sa diyang walang kasalanan,